Gentlemen, mo nang di gani mo makasabot mahimong away mga kaigsunan. So karon, okay, so good na ta. Mga asawa, amo nang diskubrihon ang inyong kinaiya. As I have told you, this seminar was prepared by no less than many brains in America and in Latin America. Psychiatrist, psychologist, mga kaigsunan, theologian, physician, marriage counselors, sila'y naglingkod mga kaigsunan. Mauni nga ang akong gihimo gisimplify nako nga kanang masabtan gyud nato tanan mga kaigsunan. Okay? Number one. Point number one. Mga bana paminaw mo, a woman appreciates recognition and appreciation. So, a woman appreciates recognition and affirmation. Muna number one. Mga bana, kining atong asawa, ganahan gyud na sila nga inyong i-appreciate. No? Lahi man gyud ang appreciate og pagpasalamat nga imong ilhon og unsa ang naa nila. Pananglit, mulingkod ta sa lamisa. Paglingkod sa lamisa, wow. Pagkalami sa sabaw, sa imong paminaw kalami ang sabaw. Isulti na nga lami ang sabaw. Ga, maayong pagkatimpla. Ang mga bana nanugab nagkaupatwa, gyud makapasalamat silang asawa mga kaigsunan. Muna nga asawa mo nila mingon, Dad, ganahan ka? Oh, lami man. Maura po ni pastilan ingon ang asawa. Pagkapait pag yun may dugdukan ko nila dagang pait ning ko ana gulayan eh. Kasi say magkalimot ang asawa appreciates recognition and affirmation. Imong gi-affirm. Wow. Nindot ng imong tupis buhok ron ha. Oh, mo ba dad? Oh, mura kag si Christine Hermosa ang imong buhok. Kasi, pero kitang mga bana, di man ta mo appreciate bagong nagpatupi ang asawa, labay-labay nimo, siglabay-labay, makaingon ka nga na unsa man akong asawa, siya magagi-agi. Wa gyud ka man iid unsay mga bago diha niya. Pagkadugay wa magyud mag-appreciate ang bana, siya na lang mga tanadad. Okay rin ang akong tupi. Okay man. Wala po. Kuto bra. Katungod ang bana kung musulti is not very expressive. Remember that? Ang bana expresses without feelings. Apan ang asawa mga kaigsunan, she needs to be appreciated and to be affirmed sa iyang naa kaniya. Nagingon ang maong sinultihan mga kaigsunan. Pleasant words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the bones. Ang mga mayong pulong sama kini sa dugos, matamis nga paminawon og makapabuhi sa bukog mga kaigsunan. Ang makapadugang sa iyang kadungganan ug sa iyang pagkababay, mao kini. Lamian nga pagkaon, hinlo nga balay, ug ang pagka-putli sa iyang relasyon sa kabinyon. By that, mga kaigsunan, ang atong asawa malipay kung imo ning nakitaan. Mami, still ano, kahinlo yun ang atong balay. Maigay ka mo tagad, maigay ka mo reglar. Mga pagkaon, o ka, nga nung di man mo appreciate. Abi ni mo, Mami, usa nga akong gipasalamatan sa Ginoo gyud sa atong kaminyon. Kanang wa gyud nato mamansahe ang atong relasyon sa kaminyon. Ang asawa niya na mga kaigsunan maainampingon gyud. Nanuman, kay imong gi-appreciate o imong gi-recognize nga siya asawa nga masaligan. Ingon ang usa nako kay Gala, pero pastor, kung pananglit lugar na hibalo gyud ko nga di masaligan kay murag nagkundat-kundat sa uban. Inko abi nimo na, makonsensyahan na oy. Makonsensyahan na.
Sa may lag makonsensyahan, ori na maglahi po ni interpretasyon, maingon, ay salamat wa kay bala akong banar, magpadayon gyud ko ani. Nasagdahin na lang na, mo na yung hunahuna. Apan ang akong buti pasabot, sa pagkakaroon, mamauli mo sa inyong panimalay, i-apresyar ang inyong asawa. Mami, langga, palangga, salamat gyud kaayo nga imong giampingan ang kaputli sa kaminyoon sama sa akong pag-amping. Pero gwapod ka makaamping bana, kutubra sa pag-appreciate ay nadugangi nga sama sa akong pag-amping. Kutubra nga, mami, salamat nga imong giampingan ang kaputli sa atong kaminyon. Hiluman na ay nagsumpayi. Kung pananglit ikaw, nakasala. Appreciate can be shown by words, gifts, or any day surprises. Ang atong pag-apresyar sa atong asawa, ikapakita nato sa mga gasa, mga pulong, o guban pa, mga surprises sa atong panimalay. Mahinumduman sa birthday, mga bana, kay malimtano magyutag pizza, ipanglista na ninyo sa inyong pitaka. Ako, ang akong gihimo, tanang birthday sa membro sa akong balay, nasa akong cellphone, pabagtingon ko na alas 6 buntag, arong pagmata, makingunat, happy birthday, pero dahil ang bagtingan sa cellphone mo ay nagpahinumdum na ako mga kaigsunan. Okay? Point number 2. She welcomes help with household chores. Okay, mga bana ha? Malipay ning atong asawa kung motabang ta sa mga bulhaton sa balay. Malipay na sila. Palangga gyud ko sa akong bana kay kumuabot gani. Ilugon ang trabaho nako, mutabang gyud siya. Ato nang hisgutan niya, unsay mo resulta na kanang bation sa asawa nga kita nagpalangga kanila. Mutabang ta ug unsay angay natong ikatabang. Kay nagingon ang sinulat sa balang kasulatan, magpinas-anay ang usag-usa sa mga lulan sa usa. Kay mauni ang katumanan sa kasuguan sa Dios. Okay niya. Ang matinabangon nga mga bana, ang ilang kamot dili lang maalsa alang sa pagakos. Apan kinahanglan nga ang ilang mga kamot maalsa sa pagtabang sa bulhaton sa balay. Mutabang mo kugos bata, no? Mutabang mo og trapo og unsay na itai sa bata. Mao ni ang atong bulhaton. Kay kung di mo mutabang pagpanghipo sa ng mahugaw sa bata, mo nang perjuisyo mo. Kaya kung naamoy tuyo asawa, ang ayang ma-picture out, agoy, muburos na po kanin, tain na po ni sa bata. Or bagyo, mutabang na ko ani. Munang di na mangginhatago ng inyong asawa, mga kaigsunan. Pero mahinumduman nga rin sa maglambing-lambing ka, da mahinumduman sa asawa nga, nga nung magpadili-dili mo po kung akong banak kugyan, magid mo trapos mga hugaw. Okay. Niya ang dugang. Hibaluin ninyo, labi na ang inyong asawa nga naras balay, hilabihan kalaay ang kinabuhi sa balay. Busa, malipayon siya nga dunay mga kausaban nga mahitabo mga kalihukan. Kung ang asawa nagatrabaho, nagkinahanglan siya tabang sa buhat sa balay. Kaya nagtrabaho siya. Kung duha ang nangita sa panginabuhi, duha ang nagtrabaho, gikinahanglan nga sila magtambayayungay sa mga trabaho sa balay. Kung ang asawa o bana nagtrabaho sa gawas, paminaw mo, if the husband and wife who work outside, then husband and wife should work inside. Iyahay mong trabaho sa gawas. Pag-abot sa balay, tipo na nga itong trabaho sa balay, mga kaigsunan. Punto nga ikatulo. Dari na ta ang kalahian. Ang bana on sa gani mo express with what? With facts. Ang asawa expresses with feelings. Musulti na siya na ay mga pagbati. Busa, tuod kaya ang asawa very expressive, dadabi ni mo, guy, ang bana mo hunong dayon kaya ang kinahanglan sa asawa nga dunay maminaw. So ang kinahanglan nato mga bana, we must be a good listener. Okay. Ang problema usay, kaya di pa magsulta yung usa, imo naman yung sakgaon. Murbag na atasan takan nga nigantog barawon diretso mga kaigsunan. Mao ni ang problema sa atong komunikasyon. Okay.
Let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Ang balang kasulatan ni Santiago 1:19 nagingon nga ang mga lalaki kinahanglan hinay sila masuko, hinay musulti ug kusog maminaw. Kay ang asawa gusto lang nga dunay mahuwaran sa iyang mga pagbati. Because the wife is very expressive when it comes to feelings. Okay. Mga bana, sinsya mo'y nagsulti ka nato karong nga gabi that a woman easily changes moods and feelings. Madali mausab ang ilang pagbati. Mano mga naon sa magaday. Kaganiha maayo pa man itong katakatawa na to ron. Gisapot naman ka. Nibali ang hangin. Mga bana, sabto ninyo. Nga ang kinayas babae, madali mausab ang ilang mood, ang ilang pagbati. Malipayon karon, kamulo pagkatawa. Grabing bahaka kong katawa. Istoryahan ni mo og mga problema. Tuwa na, gikas pagkatawa, sige katawa, pero siya nagpamahid og luha, mga kaigsunan. Nga naman, dali mausab ang ilang feelings, mga kaigsunan. Ang ilang moods, dali. Nga naman, nga nung ingon man ana. Okay. Ang sinsya nagingon, ang hinungdaday nini mo, body chemistry. Ni ani sa lawas babae, ang mga kimikal nga nalaawas sa lawas tao. Usa nga katarong nga nagingon ang sinsya, tungod kay ang oxygen nga naghatag og kinabuhi sa atong dugo nga mo-supply sa tibok natong lawas. Ubos og 20% ang oxygen sa atong asawa paingon sa utok. Akong balikon. Ang oxygen sa atong asawa, ubos sila og 20% kanang musulod nga oxygen sa atong utok. Sa ato pa, minus ang supply sa hangin paingon sa utok. Fewer oxygen carrying red blood cells than that of a man. Kay kining oxygen naa sa atong red blood cells, sa atong selula sa dugo, nga mo'y mo supply sa atong utok. Mao ni ang usa nga hinungdan ngano nga madali mo change ang mood o ang feelings sa asawa. Sunod, paminaw mong mga bana, ang rigla makaepekto sa taras sa atong asawa. Pero mga asawa, paminaw mo ha, ayaw ninyo ni himog kapital. Nga og magwatak-watak na gani mo. Sagdahilan ko, kay mo na ingon ni Pastor Serrano, basta tingrigla, gani na ako, malditan ako. Ayaw ninyo na gamitan nga lisensya. Ako nang gisulti ninyo, arong kamo nga mga babae, tunan ninyo kung unsaon ninyo pagdaog ka na nga problema. Meaning to say, pag abot sa imong binulan, mo ingon ka bantay ha, rigla na, anarabapod ka, mo andar na po ning atong pagkababae, ako ning awayon. Ikaw man mo kontrolar kay kamo mga asawa, nasayod na mo. Kay sa panahon di ay sa rigla mga kaigsunan nga binulan ninyo, the reproductive system causes changes that create tension, influencing emotions and behavior. You see? Tungod sa mga kausaban metabolismo dito sa taguangkan sa asawa, nga tuwa dito ang daghag dugo, nga napundudayon pagula ni ana, adunay mga chemical nga mga kausaban sa lawas tao. Moinon nga babae, madali makuratan, madali siya matarantar kung unsay na mga pressure, o unya, hasta ang iyang pagbati, ang iyang emosyon, hasta ang iyang mga taras o kinaya maapektuhan. Di ta kasabot ni ana mga lalaki, kay wa matay rigla. Mabitaw nga naging wa gyoy lalaki nga mangahas pag-ingon nga siya nakasabot og sa babae kay di man mo riglahon mo nang di gyud ta kasabot mga kaigsunan. Mo nang ubang mga lalaki totoo ka man ang rigla ngano nakaagi ka. So kinahanglan mga bana mauni ang angay natong sabton. Okay? Punto nga ikalima. The woman is weaker yet stronger. Ang atong asawa huyang sa kusog, apan ligon sa pikas nga bahin. Mabitaw nga sa inalsahe sa butang, mas daghang tagmadala kaysa atong asawa. Mulok do tag sinako,
Ayaw pakig-classmate sa mga asawa nga imo po ng alsahog sako, ipalukdo po sa mga asawa ang usa ka sako. Padadala nag 2 kilos, kay maura na iyang madaog. Kay maot man po ang atong asawa ang braso, mura po kargador sa pantalan, mahadlok mo tana. See? So a woman is weaker yet stronger. Tanawa, unsay kalayaan. Ang sinsya nagingon mga kaigsunan, dunay mga maayong bahin nga ang asawa nato may mga kusog, dili sa puwersa, apa na niya. Science tells us that woman has sharper hearing, brighter night vision, keener sense of smell. Okay? Kini din atong asawa, mas hait og dalunggan kay kanato. Sample, nagkaon ta. Ingon ang asawa, bata nagilak. Ang banawa, gid kadungog mga kaigsunan. Kamatikod mo na. Mayon ang banawa man. Pero gamay kasikas bata. Ingon sa, ang bata, nagmata. Kaming mga banawa, makahibalo may nga mata ka nang nagdagandagan. Muna among nahibaluan. Pero ang asawa gamay kasikas, gasa na gikan sa Diyos mga kaigsunan. Sharper hearing. Og sa gabi, mas hait og tinanawan ang asawa. Okay? Mao na nga kung naatay buluhaton nga doon ay tanrimtan nga mga andamunon, ang asawa may madali makahikap adi aradaydan ang kuwang nato. See? Madali sila. Sharp ang ilang vision. Kay kung magpatutoy sila og ang bata ni mata ng gabi, pag mata na bisag way suga, makalihok na dayon. So hait og mata mga kaigsunan ang mata sa atong asawa. Busa magabi ug maglakaw mo nga walay flashlight, ang asawa ninyo may paguyuran ninyo mga kaigsunan. Pero sa paghagayagbaylo mo mga kaigsunan, kay mauwaw man tani ana nga kita na giguyod-guyod sa atong asawa mga kaigsunan. Next, mas sensitibo ang ilong sa asawa kaysa bana. Sa balay, with the presence ni akong asawa, dahil usa nga naglalis mi, ingon ako sa, bawa man yung patag ilaga, ikuha man. Naalagay ko pastilan ng imong ilong ambot na lang yun. Wala lagi. Pagkadugay akong asawa, di gumunto, naalagay yun eh. Simot-simot mangita. Aw, kining may mo simot mo, yun nakakita sa patag ilaga. Pero kigsun, wag yun. So, kung magdulog taghigda, kay kaniya to dulog mga bata nga na tao, ang atong asawa mo'y dali makamatikod ng bata na libang. Nalibang ang bata. Ang mga bana, kanang tae da, labay-labay, tulog na mga kaigsunan. You see? This is the gift of God given to women. Gasa ni gikan sa Diyos mga kaigsunan. Unsa pa, mas taas mo og resistensya sa inyong immune system. Katong depensa sa balatian mga kaigsunan. Gani, dako mo resistensya batok sa sakit, sa kasing-kasing. Labi na kung kamo nagpadayong pa sa pagpanganak. Naamoy gitawag nga daghan og corpus callosum, di na ko mo esplikara na, that's not my field. Nga ang tuyo niini, dali maulian ang babae kung nakaagi og stroke. Sa istatistika na gingon, lalaki ug babae nga nakaagi og stroke, ang dali maulian ang babae, kaya ang babae daghan siya og corpus callosum, mga kaigsunan. Sunod, okay. Niay maayong balita og daotang balita mga bana, pagbuotang gyud mo. Kaya ang istatistika na gingon, mubo ang kinabuhi sa bana kaysa asawa. Okay? So kinahanglan magbuotan gyud ta kay una da ita ni manaog sa Oro Garden, mga kaigsunan. Magkalisod-lisod wa tay kwarta, at turgita pa ingon sa Bulunsari, mga kaigsunan. No? Kanang daginot na lang yun ta, Bulunsari na lang yun ta. Una tang mga matay, mga kaigsunan. Bisag kuhaw ni mga sinsya sa Cagayan, mas daghag byuda kaysa byudo, mga kaigsunan. Daghan. So, ang babae, taas og kinabuhi kaysa bana, mga kaigsunan. Busa, pagbuutan mo, kay madali rita mga hanaw ng kalibutan, mga lalaki. 6, ang babae dunay gasa nga gitawag, the gift of intuition.
arriving at conclusion spontaneously. Kanang intuition mga kaigsunan ato ng hubaron. Unsa man nga gasa nga naa sa babae nga gitawag intuition, ngano nga madali sila makahatag og konklusyon kaysa akto. Tinuna. Kini nga tunga sa pagkadali magka-decide nga mo palit, pagkadali mo decide nga mo ana ang bana sa isa sa kadiyot. Kaya ang bana mo timbang-timbang ba? Because the husband decides by reasoning and logic, but the wife decides by the intuition. Okay. What is intuition? Instinctive knowledge. Nag-ingon si Mr. Thesaurus. Instinctive knowledge is the state of being aware of knowing something without having to discover. Ha? Iyang gibati nga iyan na nahibaluan bisag ang tinudanay, wa pagyud siya ay mga kamatuoran. Or perceive it, or the ability to do this. Ang babae doon ay gitawag instinctive belief. What is instinctive belief? Something known or believed instinctively without actual evidence of it. Wala ebidensya, iyan lang gibati nga basta mo na. Ako mong sultian. Na ako'y counselist. Magtiayon. Top-ranking military mga kaigsoon. They were not members of the Seventh Adventist Church. They were not. Nagato sa ako. Ang problema nila, third party. Sige ko, pangutana. Nangutana ko. Kaya ang lalaki man mo'y nagkasalain ko, ma'am, kining sawa pa ni mahitabo lugar o saman, nasayod na ka. Abi ni mo, pastor, kining na akong anak, magsigig pangutanan ako, ma'am, manong marog magulanon man ka? Isa, ay, wala. Kay daan na siya mga kaigsunan, gaduda yun siyang bana. E kung anong nagduda man kasi mong bana, naabay linihukan, nga imong natingan, wala yun, pastor. Normal kayo ang iyang mga linihukan sa balay. Wala yun ikaduda na ako. Pero nga nung nagduda man ka, sa ambot lang, pastor, ni abot lagi sa akong una nga kining akong bana, murag nagtinuntog yun is kami niyon. So one time, yung gisulti na yung anak, yung siya nga, anak, gaduda man yun kuning akong bana nga, imong daddy ba, nga murag nagbinuang magyunin sa iyang pagkabana, ingon ang maong anak, nga nung kayong mga na, mga, murag mag-uamang ko'y nakita nga kalahian din ni daddy, maayo raman yun siya. Basta gaduda yun. Few months after, niputok yun mga kaigsunan. Niputok yun. Kaya ang asawa na mismo, katong ikaduha nga babae, misulong na yun nga to sa balay. Kaya nagreklamo na nga nakuha nga na ang suportar sa maong lalaki. Dito nagapabaga nagnaong mga kaigsunan, nakigsambunot dito sa balay, maupay nangaway sa asawa. So atong makita mga kaigsunan, nga nung anay santo to sa buot sa babae, nga wa man siya ebidensya. That is intuition. Nga, nibati lang kayo na wa ka ebidensya. And I would like to tell you, this is the gift of God. Nga ang babae, nagatanaw sa unan, bisag wa pa'y nakita, mga kaigsunan. Ano mga babae, mga lalaki, paminaw mo, ang pangunaw na sa tao, depende sa posisyon sa utok sa tao. Na ay walhon nga utok, na ay tuuhon nga utok. Kung asa dapit maharag ang utok sa walag sa to, lahi ang iyang batasan, mga kaigsunan. Okay? Niya ang duha ka mga bahin sa atong utok, nga diin lahi ang ilang mga function. Arita sa walhon nga utok. Dito po ta sa tuuhon nga utok. Okay? Tuo nga utok, kung sa may mo, process information in line. Mukuhag information gikan dinhi paingon ngadto sa layo unsay nahitabo sa unahan. Apan ang tuohon nga utok, ang impormasyon dinhira kuha sa palibot. Nganong moadto pa man tagbutuan, dinhira ta mo tan-aw sa lapasan, dinhira mo tan-aw sa bulwa, mora na yang tinanawan, tuohon na nga utok. Mangutana ko ninyo, makabalhin ba mo position sa utok? Ha? Kay kung magpabalhin po ko. You see? Ang ngay na natong sabton, kay karang posisyon sa utok, permanente na na. Di na na pwedeng iliso. Okay. Sunod, ang tuon nga utok, ang iyang makita, ang mga pisa-pisa. Meaning to siya ang mga gagmay. Nga mo'y mo purma sa kinatibukan.
Ang tuon nga utok, lahi, ang iyang makita ang kinatibukan, dayon una niya pisa-pisahon. Okay, sunod. Ang walhon nga utok, musulbad og problema, pinaagis katarungan. Apan ang tuon nga utok, musulbad sa problema, pinaagi sa pagsulay. Sulayan lang gunato na. Ha? Moingon ako sa dili na masulayan, gikwinta na ako, pastilang alkansya, di oy nga no laging niasin sumanto, kato na asin, sulayan ragun nato na. Okay? Tuhon nga utok, musulbad og problema, pinaagis pagsulay. Ang walhon nga utok, iyang analisahon. Apan ang tuhon nga utok, iyang tanawon, unsay nahitabo sa usa, iyon sa nahitabo sa usa, iyang tipunon, pwede di ay, kay kaya man dito. Kaya mo na, nga kaigsoon. You see? Walay tao nga makapangahas nga, iliso na yung imong utok, kay pagpangatao na to, walho na nga atong utok, tuuho na nga atong utok. O ang sinsya mga kaigsuunan nagingon, women are more right-brained than men. Consequently, they are more intuitive, recognizing the existence of the gift of a wise man will listen to the wife. Okay. So karon, kadaghanan, dili tanan ha? Kadaghanan sa mga babae, tuohon ug utok. Tungod kay tuohon man siyag utok, ato nang isumada ang tuohon nga utok. Kalimtan na nato ang mga kadaghanan sa lalaki. Ang tuohon nga utok, process information in a circle. Diharas palibot. Sees whole before recognizing parts. Ang iyang nakita, ang ginansya diretso. Wa niya makita ang kadtong mga gastuhan ug makaapaspas ginansya. Musulbad siya og mga pagsulay. Mohinungdan mga kaigsunan nga kadaghanan sa mga babae ang iya makita, si kuan lagi nakaadtuman, si kuan lagi nakaadtuman, kaya nato ni. Okay, mga kaigsunan. So, ang tambag ka nato mga bana mo ni, kung aduna kitay dalunggan, kinahanglan maminaw kita. Kay gasa kina sa Ginoo mga kaigsunan. Okay, derita. Ikapito. A woman is stimulated by what she feels. Ang lalaki is stimulated kung unsa ang iyang nakita, samtang ang asawa, mahagit siya sa lawas ng panginahanglan, pinaagi sa iyang pagbati. Unsa may buti pasabot niya, anak, mga kaigsunan. Nakita, pagbati. Kita din mga bana makakita ganit nga seductive na ang panagway sa atong asawa. Murag ang atong mata mga kaigsunan magkakaliraw-liraw na. Pero kining atong asawa, bisan pag magtarsan-tarsan kag magdaganda nga kas kwarto, wara na silang buot, kay dili sila ma-attract unsay ilang nakita. Ang ilang atraksyon mo, giunsa nimo pagpalangga ang imong asawa. Feelings, pagbati. Naabakay mga pagkamangginuno naon sa imong asawa. Matinabangon ba ka sa buluton sa imong asawa? Stimulated by what she feels. Unsa pa gyud? Tanawa si Hari Solomon. Nagingon ang asawa, ang tuong kamot sa akong bana na sa ilalom sa akong ulo. Ug ang wala niyang kamot na sa ilalom sa akong ulo. Ug ang tuong kamot mo'y nagagakos kanako. Iyan ang gibati. Abi ninyo mga kaigsunan, ang asbana nga mangginalamon nga karon naka-attend na sa seminar, kinahanglan siya mapailubon nga adunay mga panahon nga ang iyang asawa iyaw na ng pagagakos-gakoson, palangga-palanggaon sa pagpreparar nga maandam na sa iyang katuyuan. Sa ingon na nga pabagi, makabot na to. Hinunua sa akong gingon kaninyo, dili ang tanang lalaki o babae ingon ni ana. Pananglit, kanang gingon. Nga ang lalaki ang atraksyon iyang makita. May among higala mga kaigsunan, ambot unsay nakalangan sa kaminyoon. Naminyo sila kapinag 50 ang panuigon, pero pulos mga brand new mga kaigsunan. 50 na yung panuigon.
Pagkaminyo na, o sa kapanon na anak, nagkatipo ng mga asawag, nagingon ang babae, abi ninyo, o di pala yung kumahadlok sa Diyos, dugaray ko nagpakasala. Nga naman, ma'am, sana, unom na ni kabulan, virgin gihapon ko. Ibalo ka ni mga asawa na, apoy magpakalik ka, sayon na ma'am, o sa manday, lutuin nagmayong pagkaon, arid dagang sibuyas Bombay. Ambot, asa sila kabasaan na. Daghana dihag mga atsal, halang-halanga. Mau ba? Ay ma'am, di man era. Epektibo na. Asawa po hikay mga baka mo igipalit. Tagka na yung sibuyas Bombay. Halata na mga lamas. Pagkasunod ng mga adlaw, kita na po ng mga asawa. Ma'am, kumusta man? Na, giunagan ni kaon ang sibuyas o ang katungkuan. Gihurot o kaon. Gihabhab. Wag yun, gihapon. Uy, ang usak ka sa ma'am, nailain na lang yung binto. This is a true story. Unsa man, ihingon niya, ma'am. Unsa may di problema si mong bana? Kanang akong bana, grabe mo basa. Basa. Alas 12 na sa gabi, sige nagbasa ako nga parang, Dad! Higda na ba? Kadit na lang. Gamin na lang. Hangtod mo, abot, naglaw ng gabi. Mau ba? Ay, ma'am, sayo na. Maligo kag bagong gabi. Pahumot kag mayo, nudlag mayo, dayon. Pag-abot ni mo sa kwarto, ayaw na pagsinina, ayaw na, hasta dili sinina, wa na diha. Buyod ka na. Gituman sa asawa. Buyod na siya mga kaigsunan niya. Wa na gyud, bisag unsa wala na. Mura nagtulingan sa General Santos Igsoon nga maayo na gyud ataduhon mga kaigsunan. So pabot, Dad, alin na ba, Dad ba? O, gamay na. Dad, mangluod ko. Katapusan na kumbisir yung bana, gibutang ang libro ni sulod. Pag sulod na mo yung nakita mga kaigsunan, ang tulingan mga kaigsunan, wala himbis ang tulingan mga kaigsunan. Ingo na bahay. Wakwak na ko pag sinina, mauotag manulunda. Stilan mga kaigsunan. Mga bana, kung mau ka mo ng manana, pamprisohon ta mo, mao na inyong mga batasan. So mga kaigsunan, ano ang gusto na ko ipasantop, kitang mga bana kay ang atong asawa di ay ang pagbati man. Nag-ingon na sa kamagsulat, sa diha ang sa inyong panahon paglambing-lambing, makahinom do mga atong asawa nga di siya pinalangga nato. Makahinom do mga atong asawa nga ikaw man ginunaw-naon, ikaw matinabangon. Ingon na sa kamagsulat, iyan ang batiyon siyang dughan, ug kana nga pagbati mo kuyanap sa tibok nga lawas ngadto sa ulo sa kamot padulong sa tiil na ay dili tiil nga naagian mga kaigsunan. Busa sa da nga bation mo transfer nga ang pagbati ngadto sa lawas ng panginahanglan na nga atong asawa andam na mga kaigsunan. Therefore, di tamang shortcut mga kaigsunan. Nagkinahanglan ni og maayong pagtagat. Kay punto numero 8, ang atong asawa enjoys varied expressions of love. Klase-klase nga sistema sa pagpadayag sa atong gugma. Unsa ganitong niagi natong pagtuon? Casual, like holding hands. Intimate, that is hugging and kissing. And ultimate, that is sexual expression. Dili pwede nga mo ng ditso ng number 3. Gikinahanglan sugda sa uno. Ayaw sa ang bulad ditso sa ring kung di pa ka makadribble. Kay way mo pakpak ni mo ana, kinahanglan pasigot sa dribble mga kaigsunan. Dayon nga sa atang-atang pusbula mga kaigsunan, iwat paningtong po mong duha. Di lang po tanga-tanga ka diyan. Sige na, isyat na kadugay pa ana, oy. Kooperar po mo yung tao mga asawa, oy. Pag mag-dribble ng gamara, dakop-dakop pagbula mga kaigsunan, oy. Nausa. Ang kinabuhi og di nato ni apelan og gara-gara, laay mga kaigsunan, laay. So avoid shortcuts. Casual, holding hands. Intimate, like hugging and kissing. Ultimate, sexual expression. Nganong ingon man na pastor? Nganong di man parehas? Okay, lalaki. Babae. Asawag bana. Ang bana mga kaigsunan progresses from 1, 2, and then musangko gyud sa 3. Ang asawa
Kung di ni mo na ayuhon mga kaigsunan o dribble ang bula, mga kaigsunan, usay para siya, kontento na siya sa 1. Usay kontento sa 2. Pero ang bana mga kaigsunan, paingog sa 3. Mga di mayo pagka-utilize mga kaigsunan. O di mayo pagka-warm up mga kaigsunan. Baksing gani, dili kay kupo-kupo na, kinanapit, touching kami. Testing, bago asa dapit ng mauna mga kaigsunan. Okay, another true story. Nagtudlo pa ko sa Mountain View College. Kami ni Mr. Arnong. We were teaching there. Ako mo'y nagtudlo sa gitawag na subject, Christian Home. May akong estudyante, nakauna na o tapos og eskwela ang babae. Ang bana niya nabilin pa. Mga pila ka mga simana kay ang asawa may trabaho naman dito sa ila, mga pipila ka simana ni uli sa eskwelahan. Sige, sungog-sungog sa mga babay. Oy, gimingaw gyud. So, siyempre, gimingaw gyud. Oy, ay, oo, ana naman gina. Pagkahuman itong mga barkada nga nagsungog-sungog, nabilin ang akong asawa. Ingon dahil ang maong estudyante na ako, Ma'am, na ako'y problema. Sabi, problema. Ingon niya, naras Pastor Serrano ka ng akong bana ba? Masama na. Dakpon na niya, trangkahan sa kwarto niya, likturahan. Nga naman day. O say problema. Naman mo ang problema. Gamitan ako og sambingay, okay? Sabtan ninyo, okay? Pag sulti kami si Serrano, di yun sambingay. Pero di po ko mo sulti ingon ana. Sabtan nyo kumain sa, kana bitaw ma'am, lugar mo ingon nga, sige na dad, ma'am, lumba na tagdagan, okay? On your mark, get set, go! Hala, dagan na lugar man, dagan. Di pa may makaabot sa finishing line. May nung nga akong ba na, may mag-resist ata kay di na ako makaya sa finishing line. Resist. Pahulay. Igo na ulian ko na ang ba nagkakapoy. Maingon ko na ang ba na, may daga na po tayo. Bahala ko guyoron niya kung mag-apil-apilan ng lumbaan na. Samok-samok lang na. Ingon niya, abi ni mo, ma'am, maglagot yun ko. Kanang butang agod. Nya, murag kaatsiho na ba ito? Hindi mo rin, kuy, kamaigoy panumbag. Kasi, mga bana, ayaw mo kalimot. Kung naan ta sexual activity, dili ni bachelor nga ma-make up og pasaheros dalan. Ang sexual activity mo ra nag-eroplano, mulupad gikan sa Cagayan, mutug pa Manila. Di na mamasaheros tunga, mga kaigsunan. Padayon ang trabaho. Kung kapuyong ka, bahala kag mamatay ka na, kay mo ng obligasyon, padayon ka. Naunsa ka ba? Nganong hunong-hunongon mo na? Abi ninyo, masayo na pabalikon, niya ang katarungan. Nganong madlasod ni mo pabalikon? Okay. Nalipay ko ka ng tigriha mga kaigsoon. Bisag tigri, magkalaving mangyod. Ha? Bala ang kasulatan na yun, be kindly affectionate to one another with brotherly love and honor, giving preference to one another. Okay? Magpadagyod sa ato mga pagbati. Okay. Number 9. She needs new eggs and her empty nest. Kining mga asawa, mga kaigsunan, na gitawag lag empty nest. Ang maong salag, wala na itlog. Kung sa may buti pasabot nga na, mga kaigsunan. Ang tanang mga butang, adunay iyang kaugalingong panahon. Kay matag katuyuan, adunay panahon, mga kaigsunan. Busa sa kaminyo nato, lahi-lahi ang atong focus depende sa stage sa atong kinabuhi. Niya, unsa man nga panahon, unsa atong focus niya nga panahon, unsa atong panganihanglan niya ng panahon na. Niya, kung bago ganit ang minyo mga kaigsunan, ang focus sa asawag bana, labi na sa asawa, maong iyang bana. Mao nga ang bana gikas trabaho, pertig yung pagkariglara na, uy dad, fastang kalunim gisingot nga, trapo dayon to alya, layo pa ka, nanay niya to alya. Giandaman, dad, unsa man, gikapoy kas trabaho, dad, koy kaloy sa akong bana, ali dad. Bag uminyo pa na. Okay. Kaya ang iyang paginahanglan ni SWAT, intimacy. Ang pagkasuod mo iyang gikinahanglan. Okay? Karon nanganak na. Pag doon na na'y anak, hibalo mo asa ng focus? Ana sa mga kabataan. Kaya ang felt need sa usa ka asawa na ana sa iyang pamilya. Kita nga mga bana di kayo tani anak mo tanawan nga problema. Mo na nga atong asawa abi nato bago patang minyo nga anytime na atay tuyo matuman dayon. Kini nga sa unya na gani mga bata kasamok ba nimo?
So di kayo ka matagad. Sunod. Unsa man ang season nga gitawag empty nest era. Niya ang panahon. Tanang mga bata to nas London, to nas Amerika, to nas Dubai, wa na nabilin nga bata. Ang salag, wa na'y mga kabataan. Dito na magbati ang atong asawa og emptiness. Kitang mga bana okay ra na, mga bata, sige lang ana magdagko, pero ang asawa mga kaigsunan. Grabe ang pagbati. Lahi ang bation sa asawa nga wa ng mga anak kaysa mga bana. Kay dili man kita mo'y nanganak mga kaigsunan. Busa ni anang panahon na magsige na siya gunahuna. Nilampos ka ko sa akong pagkainahan. Unsa ka ang akong kapakyasan? Busa, kung ang mga kabataan mo tubo na og mga wala, nagkinahanglan siya sa sinultian nga gitawag bagong itlog, the new eggs. New goals to work. A wise husband is sensitive to her changing needs and facilitates her progress. So ang bana nga man ginalamon, ang ato manggod pag-ingon sa dado, ay, guol ko sa mga bata. Ay, guol man ka. Tuo man na sigaw. Di gyud dadoy lagi yung, kasamok naman, guol ka man. You don't understand nature na sa asawa. Because there is emptiness. Busang mayos ba na mangita og mga pamaagi. Nga iya nang paagihag pamaagi, nga ang iyang asawa, adunay mga kalingawan. Muna'y panahon nga, sige lang, ilagka ta, manuroy ta, adto ta. Imo na nang ikuyog-kuyog og asa. O kaha, butang yung tindahan. At least na siya, kalingawan. Kay dili man sayon magmukmuk ang asawa dira sa balay nga, wanay mga anak, wa pod magtrabaho sa gawas na argalingkod-lingkod. Dili na mga kaigsunan. Okay? Karon mohunong ta. Ni anang babae nga atong giskutan, mubalik ra taon niya. Kay moadto kita na ning gitawag spiritual woman. What is a spiritual woman? Sa balaang kasulatan ang babae, gigamit ka simbolo nga siya iglesia nga gitukod ni Kristo. Muna ang simbolo. Nga naman, tanawan balang kasulatan. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. So si Kristo ng iglesia, ang ilang relasyon nga ang iglesia, ikaw ako mo ang iglesia, dili kining gambalay. Ang iglesia mo ang asawa, o si Kristo mo ang bana. Therefore, there is a spiritual woman, the church, which is figuratively the wife of Jesus Christ. Yes, atong tanawon ang napulo ka mga punto mahitungod ning espirituhanon nga babae nga mao ang iglesia. Sa pinadayag 14, kini nagasulti ka nato, unsa ang pagtulunan niini nga babae nga mao ang iglesia. Og sa pinadayag 12, nagahisgot giunsa pagpaningkamot sa mga kalisdanan nga taliwala nga siya gilisod-lisod, kini nga iglesia milahutay. Gani ang punto numero 1, nini nga espiritual nga babae mo, that this church preaches the everlasting gospel, the good news of salvation. Mailan nimo nga mao ni ang asawa ni Kristo kung kini nga pundok sa mga tawo nga mong iglesia nagawali sa maayong balita nga walay katapusan nga mao ang maayong balita sa kaluwasan. Kaya bala ang kasulatan na gingunog akong nakita ang laing manulunda nga nagalupad gikan sa langit nga adunay dala nga walay katapusan nga maayong balita nga adtong giwali sa mga nagapuyo sa kalibutan. So din ni mga kaigsunan, ilhanan numero 1 nga kini nga pundok sa mga tao nga mao ang iglesia nga babae nga kini nagawali sa maayong balita sa tibok nga kalibutan. Punto numero 2 nga kini nga babae nga mong iglesia internasyonal ang iyang kalihukan nga mulukop sa tibok nga nasod. Dili lamang nga dinila sa Cagayan, kung dili sa tibok nga kalibutan, kay may sugo sa atong Ginoo nga nagingon, iwali ang mayong balita to every nation, tribe, tongue, and people. Therefore, the preaching of the gospel should be throughout the world. Sunod,
Kini nga babae nga mong iglesia, nagasulti ka na to nga ang adlaw sa paghukom ni abot na. Dili kayo umabot, ni abot na. Busa kumagayong kaninyo, kinigitag na og nagingon, musinggit sa dako nga tingog, kadlo kay ang Dios og gihatag himay ang adto kaniya, kay ang paghukom nahay abot na. The judgment has come. It did not say the judgment shall come. It says the judgment has come. So kini nga iglesia magasulti nga ang paghukom sa atong Ginoo niabot na. Niabot na. Mobita mga kaigsunan nga nagiskot kita ni atong usa ka pipila ka mga gabi nga dunay duha ka klase nga paghukom, pre-Advent judgment and Advent judgment. Sa dili pa mo balik ang Ginoo, gihukman na kung kinsa ang maluwas o kinsa mga laglag. Giutengkay na ang atong records. It is a hearing in absentia because you are not there. It's only the records nga tuwa sa langit. So sa atong pagtuon, atong nibaluan, nga ang pre-Advent judgment nagsugod ni atong 1844. Therefore, the hour of judgment has come, mga kaigsunan. It's not coming yet. What is coming yet is the Advent judgment, which is the execution of the penalty. Ikaupat nga ilhanan, kini nga iglesia, kini nga babae, nagatawag sa matuod nga pagsimba sa adlawng igpapahulay. Kaya ang tao nalimot mga kaigsunan, nga ang adlawng igpapahulay di ay, gikinahanglan nato. Kaya nagingon ang pinadayag, 14:7. Simbaha ang Diyos nga nagabuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa katubigan. Kini nga sinultian mga kaigsunan, gikutlo kini nga ipasimba ang Diyos nga maong maglalalang. Ug ang pagkamaglalalalang, gisulti nining manulunda, iyang gikutlo ang ikaupat nga sugo nga nagingon, hinumduman mo ang adlaw nga igpapularos pagbalaan ni kay sa unom kadlaw gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta, pagka ikapito siya mipahulay. So atong makita mga kaigsunan nga ipasimba kining maong naglalang sa kalibutan. Nagpahinumdum ka nato nga ang maglalalang sa kalibutan maong tag-iya sa adlaw igpapahulay. Busa ang iglesia nga iya ni Kristo, nga simbolo sa babae, kinahanglan imantala ang matuod nga adlaw igpapahulay. Ang matuod nga adlaw igpapahulay mong adlaw nga ikapito. Ikalima, kini nga iglesia nga mong babae, magasinggit sa pakigbatok ni anang gitawag Babilonia. Unsa man ang Babilonia? Aniya, nag-ingon diya, Babilonia na hulog na, ang Babilonia na hulog na. Ang dako nga syudad, tungod kay iyang gipainom ang kanasuran sa iyang kapungot ug sa iyang pagpakighilawas. Kining Babilonia, kalihukan kini nga espiritual nga kalihukan. O sa kakalihukan nga naglimbong sa mga kanasuran ug mga katawhan. Ang Babilonia nagasimbolo sa kalibog kay iyang gisagol ang doktrina sa matuod nga iglesia ug ang doktrina sa pagano mga kaigsunan. Yes, aniya ang dagkong isyu, aniya ang limbong sa yawa ug aniya ang kamaturuan sa Dios. Atong makita ang otoridad o ang konsilyo sa simbahan o ang pulong sa Dios. Unsa man ang otoridad? Konsilyo ba simbahan o pulong sa Dios nga may Biblia? Okay. Doon ay nagingon ang pag-ampo. Ipaagi una nimo sa mga agianan na ayaw gidiretso. Busi paagi una nato mga hulagway, mga larawan, ayaw gidiretso. Apan alang sa pulong sa Dios ang pag-ampo, pinaagi sa Espiritu. Sunod. Kaluwasan. Na ikonsilyo sa simbahan nga nagingon, kung mukayod ka, makasimba ka. Ipinaagi sa mga finances, magpalatos, magpaunsa diha. Una, busa ang uban magaluhod gikan paspultahan paingon nga ri. Ang uban magpalansang pagyud mga kaigsunan. No! Walay tao nga maluwas ni ana pinaagi sa imong binuhatan. Kay ang tao maluwas pinaagi sa grasya. Ang maayong binuhatan resulta sa grasya. Pagkatig pataliwala, intercession. Konsilyo sa simbahan nagingon, wa naman sa Kristo, niya na mga pare, isugin niyo mga sala, ako na mahibalo dito pagtugaan. Apan ang Biblia nagingon, no. Isugid ang sala diretso ni Kristo, kay siya mo na pari dito sa langit.
pagsimba, worship. Ingon ang konsilyo sa simbahan, Domingo mayad lang papahulay, igsisimba. Apan ang Biblia nagingon, igpapahulay mong adlaw Sabado. Doktrina may tungod sa patay. Nagingon ang konsilyo sa simbahan, nga ang kalag dili mamatay, mobalik ra na dinhi. Apan ang Biblia nagingon, ang taog mamatay, natulog siya diha sa lubnganan, walay mo balik. Banhaw na siya sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoo. Sunod, atong kaplagan mga kaigsunan, kamatayon. Ang kamatayon mga kaigsunan mao nga ang taog mamatay, kutobra siya diha, maghulat na sa pagbalik sa atong Ginoo. Doktrina may tungod sa bautismo. Alang sa konsilyo sa simbahan, piskan lang na siya, parehas ra. Apan alang sa Biblia, ang pagbautismo ituslob sa tubig. Maayong panglawas, ingon ang konsilyo sa simbahan, ang tanan makauna, wa na'y gipili. Apan ang Biblia nagingon, ang balaod sa pagkaon, walay pagkabungkag. Yes, kini nga babae o iglesia, punto numero 6, siya magpasidaan, batok sa mananap nga mapintas, ug sayang larawan, nga mao ang marka sa mananap nga mapintas. Ang dagway o larawan sa mananap nga mapintas, mao ang midawat sa pagtulunan sa Roma. Og ang marka sa mananap nga mapintas, mao ang lahi nga adlaw nga igpapahulay, al kontra sa matuod nga igpapahulay nga mao ang Sabado. Og ang marka sa agtang, mao ang panghunahuna og iyang binuhatan nga misunod sa pagtulunan sa inusap. Og ang kapungot sa Dios, mao ang mga hampak o mga kastigo og imperno. Higala ako mag-ingon kaninyo, wala pa'y tao nga gi-imperno karon, kay ang imperno o maabot pa. Kini nga babae nga mong iglesia, nagabantay sa tibuok nga napulo kasugo sa Dios. Kay nagingon ang balahang kasulatan, sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoo, the welcome remark of God is, here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Ang mga tao dahil nga bebehon sa Diyos sa adlaw sa pagbalik are keepers of the commandment. Point number 8, nga kini nga iglesia, kini nga babae, ang iyang pagtuo mao, naluwas siya pinaagis pagtuo ni Jesus. Wala siya maluwas pagbantay sa kasuguan. Nagabantay sa kasuguan kini nga iglesia, dili aron mamaluwas. Apa nagbantay siya sa kasuguan sa Dios, tungod kay ang kasuguan sa Dios tulumanon sa mga linuwas. Nga kini nga iglesia, kini nga babae, grabe ang pag-antos sa mga pagpanglutos. This church was persecuted. The people of God who were following the Bible were persecuted, mga kaigsunan. Yes, si Satanas na suko, batok niini nga iglesia. Kaysa panirag 12:1-5 nagingon, nga kining maong mahimayaon nga babae, maong matuod nga iglesia, putli nga babae. O kini nga babae nagapanamkon, kini nagasimbolo sa pagkatao ni Jesus. O kini nga babae ginapangita kay kini patyon sa mapula nga dragon, ug ang mapula nga dragon nagsimbolo kang Satanas ug sa Roma. Kini nga babae naminaw sa propesiya sa pagpamatuod kang Hesus. Ang balaang kasulatan ng giyon, kinsa man kining maong nagkupot sa pagpamatuod ng Hesus, they who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. What is the testimony of Jesus Christ? Revelation 19:10 nagingon, for the testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy. Ang tanang mga propeta, gikan kang Enoch, ngadto kang Ellen, kini sila mao'y mga postmen nga nagdala sa maayong balita nga sinulat ni Jesus sa gugma, ug unsa man kini nga mensahe nga atong gipahat, nga gihatag nini nga iglesia. Ang mensahe nini nga iglesia, ang mensahe ni Jesus mao, wa gyulain, I love you. That is the message of God brought by this church, that God loves you and me. Busa karon mubalik ta nining yutanon nga babae. Busa angay natong mahinumduman nga kini nga babae nga atong asawa,
ganahan maminaw sa pulong, I love you. Kanunay yun nato ning i-affirm ang mong pulong. Husbands must say it. Wives must say it also every day as an affirmation that you really love. Christ says to His church, the woman, I love you with an everlasting love. Jeremiah 31:3. Mga kaigsunan, mudool kita sa kalbaryo ni Ginisos nga mao ang tinubdan siyang gugma. Nagpamatuod nga siya na gugma kanato. Iyang gipamatuod, pinaagi siyang kamatayon. Come to the Calvary, mga kaigsunan. Ang atong theme song sa atong bana, nga ang iglesia mo nga sao mo, My Jesus, I love thee. I know thou art mine. Akong Hesus, ako na higugma kanimo. Ako na sayod nga ako imo man. Gusto na ko tapuson. Nining mubo nga sugilanon. Batanon pa kami ni Mrs. Serrano. Nag-apil nami sa wali nga ginahimo. Somewhere in Bukidnon. As a layman. Kamong mga Adventista, makasabot mo na ako anang pulong layman. Sa puto pa, dili pa ko pastor ni atong panahon na. Naka-adto ko sa panimalay nga ang iyang anak nga minyo o ubang mga kabataan ug ang asawa na interes sa pulong sa Dios gawa sa bana. Di gyud mo dawat ang bana. Maabot na gani ko naog na siya diretso. Ang iyang balay tuas tunga sa daruhan. Sa sige na akong Bible study, pila na ka mga topiko. Nakadawat kog taho, giinan ko sa mga taga-baryo. Kay dili ko taga-diha at nga dapit. Mr. Serrano, ayaw nagbalik anang balaya. Ano man? Ang bana nag-wild. Nagbaid og sundang, hait na kayo, iyang gitakin-takin ang sundang, bisag maghigdaan ang sundang, kay nanaad siya. Magbabalik ka tagod-taguron yun ka niya, kay patyon ka. Pwede na kung hadlo ka mga kaigsunan. Kasi malong di mahadlo ka ng patay. Busagiinan ko sa akong mga kaubanan. Kuya, ayaw nag-adto. Yung ko lagi di na kumadto. Humagpaniod to ng higda mi mga kaigsunan pahuway. Pero ambot nga no, di ko mahamutang. Maikyas ko sa among grupo. Ingon ko sulayan, yun ako ng tawhana. Kung mutigbas ba yun, ikaduha pa. Nganong mo atras man yun, kung nga kamatuoran mo akong dala. So ako nag-picture out ang balay. Ang iyang balay di kay taas. Tingali taas-taas lagyo tayo diri. Iko maadto ko pero di ko magpakamatay. Kay batanon paguning akong asawa, akong mga anak gagmay pa. Di ko magpakamatay. Iyong ko basta muhana na nagtigbas, murok sudayon ko. Pagdagan ako, tiguang na siya, di siya kapas na ako. Sumutoy akong plano. Adto ko mga kaigsunan. Awaaw ra bang iyang balay kay tungas, daruhan. Atong panahon na gidaro ang maong daruhan kay humana ang pag-harvest sa mais. So kaya gyud nako idagan adto nako. Maingod to, di maningog tagbalay, diretso ko sa balay mga kaigsunan. Ang asawa kong mga anak murag grabe glus para nila. Maingod to, lingkod ko paglingkod na. Sige, sugod tag Bible study. Ampo ko mga kaigsunan pero namagos Biblia nga nag-ingon nga pag-ampo og pagbantay, watch and pray. So nag-ampo ko mga kaigsunan medyo ang pikas ramata mo ay akong kuan mga kaigsunan kay delikado og pagpiyong nato mga pagtigbas nato mga kaigsunan. Naman as Biblia, watch and pray. So magbantay ka pero magampo. So magampo ang pikas ang usa nagbantay mga kaigsunan. Biblical gihapon na, di ba? Okay. I'm just kidding. Pag humangyod Bible study, totoo dito sa kwarto. Diba lakas Pilipino, maikog man na. Ingon dayon ang tao. Isog man pagkaubuhan eh. Kumupatay yun talaga ng tawhana yun eh. Plastar ako. Sikog Bible study, pero ang akong matawa nas Biblia, mga kaigsunan. Literal ako, tinuod yun, sundang grabing taas sa mga kaigsunan. Sulod dito sa kusina, inumog tubig. Inko, ay salamat na kainumog tubig. At least mawala ang kasuko. Sayop ko mga kaigsunan. Pagbalik yun niya, inumog tubig siya, Mr. Serrano, ihunong ng imong pagtuunog Biblia sa akong panimalay. Ihunong na! Mga matay ta din eh. Pag yung mga matay, wow.
Gitanaw ko ng hagdanan, lupad yun taan ron kay, di po kong pasapon. Pero mauwaw matamudagan ang wa pabitaw makakuhag sundang, uwaw taan na, So gihuwat yun ako nga makagunit og pulo anigson, inighunat yun, una kumudagan, at least timing ba? Kay mudagan ta nga wa mo na, mudagan man ka. Mauwaw taan na. Gihunat yun ako igson nga makapunit yung sundang. Ihunong na. Ingon ko nga, wa makoy lain nga tuyo din, Ang paghatag raman yun og kalinaw sa at kalinaw nga nagkagubot na midiri. Ihunong na. So yun ko, sige, ikaw may tagbalay, ato ninyo yun. Ang ako ba, ayaw nagpangatarungan. Palkan, sige, kaya di ko na atong balay. Lingkod ko, wala ko tingog. Hilak ang asawa. Hilak ang mga bata, nga mga dalagag ulitaw minyo. Wala ko mong tingog. Wala po siya maglihok. Pero ang akong gitanaw yun, Igsoon, ang iyang tuong nga kamot nga mugunit sa puluan sa sundang, di na ko niya maabdan, lupad yun ko. So wala na to. Nahuman na nga mong wali. Nahuman na nga mong wali. Nanguli na may. Wano ko kayo balagang sinitabo. Nang iskoy lang ni Mrs. Serrano's Mountain View College, pila na ka mga tuig. Na-transfer kog Davao as president, pila ka mga tuig. Muna inyong hunahunahon. Nakaatog kog seminary, pila ka tuig. Nakabalhin kog General Santos City, presidente dito, pila ka mga tuig. Nakabalhin og union, pila ka mga tuig until I receive an invitation. Ingon ang invitation, Pastor. Muadtog yun ka sa katiguman sa mga Adventista. Gitawag na ito na fellowship meeting. Or maybe association meeting. Ikaw ang speaker karong Sabado. Wow, sige, muadto ko. Asa nga simbahan? Ingon niya dito sa Bantuanon, Lantapan, Bukidnon. Niadto ko. Kay dunay espesyal nga tao nga makikita kanimo. Kinsa man na? Si Flaviano Labiagan. Ang uban kaninyo, naibalo ko kaila ko, pero nananghid na ko nga ako ning gamiton nga istorya kaninyo. Iko, Labiagan. Mao man na ang mutigbas na ako. Matiwasan ko, ana. Siya dili, Pastor, dili. Adto lang, adto lang. Okay, niadto ko. Pag-adto na ako, mga kaigsunan sa Bantuanon, Lantapan. Ang unang tao nga nisugat ka na ko was Flaviano Labiagan. Yung ko, brada, di sa ko padool ni mo, wa kay sundang dala. Si Pastor, oy, walay sundang, oy. Siya dili, naniguro lang yun ko. Bo sa mga kaigsunan. Right there, nag-istoryahay kami ni Mr. Flaviano Labiagan. 17 years after, una mi nagkita mga kaigsunan. Iko unsa mang hitabuan sa Pastor. Taod-taod na ko nabautismuhan. Ako kang giimbitar kay mangayo gyud kog pasaylo nimo. Pagkadakong disgrasya og napatay ta ka, kamatuoran man di ay ang imong gidala. Ingon ko, Brad, niadtong panahon na, determinado gyud kang mutigbas. Siya, oo. Ikaw abi nimo, ako determinado po kong mudagan. Nagkinatawaan na yung mga kaigsunan. Higala, ako mag-ingon ka ninyo. Ayaw paghahia ang inyong kasing-kasing. Don't harden your heart. If the Holy Spirit is whispering to you, listen. Because this coming Saturday is a day for you. Because it is a day of baptism. Sa among sugilanon ni Brother Labiagan, naging ko, kumusta naman Brad? Ingon niya, pastilan. Kaluoy gyud ako og namatay ko ngawa kung makadawat og kamatuoran. Kaluoy gyud ako. Pero Pastor, malipayon ako karon ang akong sundang to aras balay wa nako dada. Kay gusto ko nako nga ako kang gakson. Ang kaniya akong patyunon, ako nang igsuon. Ang kaniya akong patyunon, kauban ko na sa panimalay sa Diyos. Because today, I'm already